Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. DPWH puspusan sa pagpapalalim at pagpapalawak ng mga ilog at estero kontra baha. Yan ang MBC TV Network News, ni Rovic Manuel. Puspusan na muli ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa dredging o pagpapalalim at pagpapalawak ng mga ilog at estero. Ngayong panahon na naman ng tag-ulan, naniniwala ang kagawaran na mas bibilis ang paghupa ng baha kung malinis, maayos at may sapat na kapasidad ang mga daluyan ng tubig kapag umulan. Alinsunod rin naman ito sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na tiyaking maayos ang mga drainage, lalo na ngayong tag-ulan. Dahil dito, mas pinalawig pa ng DPWH ang Oplan Kontra Baha o OKB sa iba't ibang bahagi ng bansa na layuning mapataas ang waterways capacity, lalo na sa mga lugar na madalas bahain. Kabilang sa mga lugar na puspusan na pagsasagawa ng dredging ay sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Tarlac, Naga at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao tulad sa Cebu, Iloilo, Bacolod, Cagayan de Oro at Maguindanao. Matatandaan ang mga nabanggit na lugar ang nakaranas ng matinding epekto ng pagbaha mula sa mga nagdaang bagyo na tumama sa bansa. Kasunod ng babala ng pag-asa sa matinding epekto ng El Nino, inaasahan rin na mas malalakas na bagyo ang tatama sa bansa, kung kaya't iba yung paghahanda na rin ang ipinatutupad ng pamahalaan. Kahapon, personal na binisita ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Padre Faura Pumping Station sa kahabaan ng Ross Boulevard na napag-alamang isang taon na palang hindi gumagana. Ayon kay Dizon, mahalaga na mapabilis ang pagsasaayos ng pump upang kung magbahaman ay mabilis ring huhupa ang baha. Kamakailan nga lang kabi-kabilang pagbaha na rin ang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa mula pa lamang sa ulang dulot ng habagat. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, tatlong umano'y hold-upper, sugatan matapos makipagbarilan sa pulisya sa NLEX. Tatlong hinihinalang miyembro ng isang robbery hold-up group ang sugatan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa southbound lane ng Barangay Turo sa NLEX Toll Plaza nitong Biyernes ng hapon. Ayon sa mga awtoridad, isinugod sa ospital ang tatlong sospek upang gamutin ang kanilang mga tinamong sugat matapos ang engkwentro. Agad namang rumisponde ang mga crime scene investigator upang magsagawa ng investigasyon at mangalap ng mga ebidensya sa lugar. Sinabi ni Colonel J. Baybayan, Acting Provincial Director ng Bulacan Police Provincial Office, na iniuugnay ang grupo sa hindi bababa sa 21 insidente ng robbery hold-up sa ilang bahagi ng Calabarzon at Central Luzon. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang kabuoang lawak ng operasyon ng grupo at ang iba pang posibleng sangkot. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.